Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong mainit na panibagong mga paninira ng kampo ng mga Duterte. So ano po yan? Yan po yung sinasabi nilang kabalbalan ng administrasyong ito tungkol sa 2025 budget. Alam nyo naman kasi, sa budget na yan, si Pusit walang bilyon. Meron po siya 733 million. Kulang na kulang po yun sa prinsesa ng mga demonyo. Nagrereklamo nga, di ba? Wala daw siyang pang-ayuda. Bakit mo nasabing walang pang-ayuda? Sabi niya, wala po kaming pang-medical at burial assistance. O ano tawag mo dun sa assistance? In English mo lang, gaga. O ngayon, eto na. Come to the rescue of Papa Dear. Papa, wala akong pang-assistance at burial. Ano ba trabaho niya? Baka gustong maging nurse o at sepulturera. Ano ibabaon mo? Yung pera, syempre, alam mo na, di ba? Ano ibabaon mo? Yung pera, parang di nila makita kung saan ko ginastos. Ibabaon ko muna. Tapos pag natapos na ako maging vice-presidente, saka ko na hukayin. Ayun, sabi nung tatay, hanap tayo ng gagamitin natin para mawalwal natin ang Pangulong Marcos na ito at maibalik ang bilyon. Ilang bilyon ba? 2 bilyon lang naman, Papa. Paano naman yung kapritsyo ko sa buhay? Ayan, mga kababayan, no? Kaya itong si Digong naghanap ng kanyang magagamit upang tirahin ng GAA, yung General Appropriation Act. Ayun nga, nakita nyo, sinabi nila na may mga blanco-blanco talaga. Blanco. Oo, blanco. Kaya ngayon, sila po ay magdidemanda daw. Wala naman nagsasabing huwag kayong magdemanda. Ano ba gusto nyo? Wala. Sabi nga nila, bring it on, bebe. Diba, Digong? Huling-huli ka Ano po ang motibo sa pagsisinungaling ni Digong? Booking. Kaya nga po dyan sa ating thumbnail, booking, motibo ni Digong sa pagsisinungaling. Kasi po na-booking po siya. Aside sa talagang liar ang Panginoon ng mga Duterte, ng mga minions nila, nahuli po Nakita ng isang manbabatas ano pa talaga ang motibo ni Digong sa kanyang pagsisinungaling tungkol dyan sa 2025 GAA o yung budget na yan. At ganun din po, si SP Chis Escudero may sinoplak na bobong mambabatas. Isang congressman po ang sinoplak niya. So yan po ang natin, pag-uusapan natin. Okay, maraming salamat po sa inyo and shout out to everybody. Yun na lang po para maiksi tayo. Okay, so unahin natin mga kababayan ang pagsoplak sa isang bobong congressman ni SP Escudero. Okay? Dito po sa balita ng Politiko. Sabi dyan, pamumuliti ka lang dahil sa eleksyon. Diba, napak-check, nasoplak. Namumuliti ka lang kayo. Kayong mga maingay sa mga budget. Kayong mga nagbibismirk. Kayong mga nang-aalipusta, yung mga ngaw-ngaw, namumuliti ka lang kayo dahil malapit na ang eleksyon. Ayan na, sabi ni Escudero, dispute Duterte, UNGAB's claim on blank items in 2025 budget. Yan naman pala, Digong, tama tayo diba? Sabi natin sa previous vlog natin, si UNGAB, re-electionist. Si Duterte, electionist. Nang pagka-mayor sa Davao, walang tigil, putang ina, tanda-tanda na, gusto pang maging mayor ng Davao.
O, di ba? Patuloy lang na ayaw nilang bigyan ng ibang pagkakataon na may humawak sa bayan ng Davao. Bakit? Baka doon binubuhos ng China ang kanilang pera. Ayaw mawalan ng kita si Digong na mula sa pera ng China. O, sino pa? Si Vic Rodriguez, isang electionist pagka-senador. O, di ba? Kaya sabi ni Escudero, pamumuliti ka lang o nasoplak kayo, lalo na yung isang congressman na yan, si Ungab. O muntik nang mabago yung pangalan mo, Ungab ah. Eto pa yung pagsoplak sa kanya ni SP Escudero. O, basahin natin ito. Senate President Francis Escudero has questioned the motive of Davao City Representative Isidro Ungab in claiming that the 2025 national budget has blank items subject to favored political's behest. Ano mo yan? Dito masosoplak siya. Tingnan mo, ha? Escudero was referring to the claims of Ungab and former President Duterte that the blank items inserted meant that there were blank checks in the Bicameral Conference Committee report on the budget. Quote, hindi ko maintindihan sa nagrereklamo. Yan, si Ungab, si Digong, si Vic Rodriguez. Dahil, eto, lalong-lalo na si Ungab. Ha? Anong sabi ni Escudero? Dati siyang naging appropriation chairman. O di ba sinabi na natin yan dati sa previous vlog natin? Nahalungkat na si Ungab nung panahon ni Duterte sa speakership ni Alan Cayetano ay humawak ng chairmanship diyan po sa Appropriation Committee. Siya ang chairman diyan, parang si Elizalde ko. Ano nangyari? Pinatalsik po siya dahil hindi niya alam i-fix ang budget. Nagsumbong pa kay Duterte na may katiwalian daw. O di nagalit yung mga kapwa niya mambabatas. Biri mo, dati kang chairman, nag-chairmanship ka ng appropriation, hindi mo alam ang gagawin mo, nagsumbong ka ba? Ano ka? Di tuta. O ngayon, nagpapakatuta ulit kay Digong. Alam niya ang patakaran at alam niya ang proseso ng budget. O, tama. O, sige nga, Ungab. Ba't hindi mo in-explain sa taong bayan ano at papano ang proseso ng budget appropriation? Dati kang chairman eh. Ay, oo nga pala, obob ka pala kasi natanggal ka eh. Escudero said they were politically motivated in questioning the budget with the May midterm elections just around the corner. I agree. Papalapit ng eleksyon. Ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw. Huwag na tayong magulat sa dagdag pang mga kwento. Atake o pagpunta tulad nito dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino ang puti. O, di ba? Ang galing ni Escudero. Ang main point is, Ungab, pamumulitika lang. Pero sa pamumulitika mo, ikaw ay naging bobo. Bobo at tanga. O, ito po. Tingnan nyo yung video na yan. Ni attorney o ni Papa Gadon, di na pala siya abogado, ni Presidential Assistant for Poverty Alleviation, Papa Gadon. Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paano waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. O di ba? Mga DD shit. Mga bobo at tanga. O, tingnan nyo si Ungab. Di ba? Ano ang sabi? Pamomoliti ka lang. Malapit na kasi ang eleksyon. He denied there were blank items in the 25 GAA, adding that the final amount for the national budget at 6.326 trillion will not add up if there had been discrepancies. He questioned Ungab and Duterte for using the blank items in the bicameral report as basis to invalidate the 2025 budget, saying the Supreme Court can only strike down as unconstitutional the budget law or GAA. Wala pang idineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee report.
Sa katunayan, wala pa tayong dinidemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinideklarang unconstitutional ay batas. Correct. Report lang eh. Wala pa eh. Hindi naman nila sinabing gabi yung bill eh, kundi report, bicameral report o ngayon, yung batas na General Appropriation Act na produkto ng anumang committee or conference committee report ay kine-question. Kompleto ang batas na yon. Walang blanco, walang kulang. At yung amount ay nagsusuma. Ibig sabihin, nagtatali. Kung may credit debit ka, sa total niyan, dapat balanse. Hoy, ungab. O, sino ang bobo tanga? Larry Gadon? Eh di sino pa yung kumawak dati ng Committee on Appropriation. Kaya ka pala natanggal. Ibig sabihin, inefficient ka. Wala kang silbi. Kaya ka tinanggal ng kapwa mo mambabatas. Diba sabi ni Villafuerte dati? Oh, wala eh. Chip-chip eh. Chip-chip kay ano eh. Chip-chip kay Duterte mga kababayan. Wala silbi. Oh, kakahiya. Kaya sinoplak kayo eh. Diba? Kaya nga sinasabi, sinoplak ang obob, ang bobo na congressman. Oh, sige, namnamin mo ang kalokohan mo. Ako po, panig po kayo, Escudero. Wala nga ang dinidiklang ang unconstitutional. Ang dinidiklang unconstitutional, sabi ni Escudero, ay mga batas lang. Ayan, no, abogado yan. O ikaw, Ungab, abogado ka. Ikaw, Vic Rodriguez, abogado? Baka naman mga abogado kayo. Mga malalambot ang utak. Mga obob. Oh, tanga na. Obob pa. Oh, nakakaya naman kayo. Oh, now, punta naman tayo dito sa kasinungalingan ni Digong. Nabuking ang motibo ni Digong sa pagsisinungaling. Ano po ba yung motibo niya? Bakit siya nagsinungaling at kinatigan niya si Ungab na isang obob? Ha? Saka si Rodriguez na isang angat. Di po ba? Isa lang ang motibo eh. Isa sa mga motibo mga kababayan aside sa pabagsakin ng Pangulong Marcos sa kanyang pwesto bilang presidente. Eto pa mga kababayan. O, sabi sa Manila Bulletin. Solon says he knows purpose of Digong's blank budget tirade and it involves BP Sara Duterte. Kaya nga sa simula natin eh, di ba sabi ko, wala akong bilyon. Milyon lang. Ang liit niyan. Paano pa ako makanood ng mga Taylor Swift concert? Oh, paano pa ako makabiyahe sa Germany, sa Europe, o yung mga Hermes? Oo. Paano na yung ano? Yung gas station? Wala akong bilyon, Papa. Gawa mo paraan. Saan mo ba dadalhin yung bilyon? Eh, magpakasipulturera ako, ibabaon ko muna. Oo. Kulang pa yung 2.6 billion. Kulang yung 612.5 million. Ngayon, million na naman. Ayoko na ng million. Gusto ko billion, parang kay Pulong. 51 billion. Yun ang bigay mo. Oh, spoiled brat. Ayun. Ha? O, ngayon, nahuli siya. Eto po, mga kababayan. Sabi ni La Union Representative Paulo Ortega. He believes that former President Duterte's claim of blank appropriations in the 6.352 trillion national budget this year is ultimately designed to benefit his daughter, si Pusit. According to Ortega, the elder Duterte's allegations are a calculated move, talaga planado, to push for the reinstatement para daw po ibalik yung 2 billion budget ni Pusit. Di ba sabi ko sa inyo yung drama niya? Papa, sige, naggawa mo paraan. Di ba ganun ang mga spoiled brat? O, nahuli, na-booking. Booking na booking si entitled biatch. Oo. This is a deliberate effort to mislead the public and manipulate the budget process to bring back the 2 billion fund previously allocated to the office of the Pusit. As much, he dismissed the ex-president criticism of the 2025 spending plan as pure disinformation. O, yun talaga naman. Ha?
that internet trolls exploit for their own purpose. Kuya nga. Ha? Sinungaling eh. O, disinformation, sino magaling dyan? Ang mga Chekwa. O, sinong may amo sa Chekwa? Si Digong. O, Ortega accused the ex-president of attempting to discredit the budget process in a bid to invalidate. Para daw sabihin na, oy, mali yan. Ulitin nyo. The 2025 budget and revert to the 2024 spending plan. Correct, kasi dun, billion yung kay Pusiti. Di ba? Meron yata siyang 1 billion dun mahigit. This would automatically restore the bigger 2 billion fund of the vice president. Ha? Nagtatantrum siya eh. Sige na papa, kung di mo gawin yan, may sisiwalat ako tungkol sa'yo. Sige kay, papabulok ko yun. Abay, bina-blackmail yung tatay. Eh kaya itong si tanga-tangang Digong na ang kangaw na, no, akala niya gaa yung pinag-uusapan, yung pala, ha, bicameral report lang. Hindi pa batas. Anong sabi ni Escudero? Ang unconstitutional ay tungkol sa mga batas. Yung bicameral report, hindi pa yan batas. Di ba? Binasa natin, sabi ni Escudero, this sudden concern for budget integrity is laughable. O, nakakatawa daw. Especially given the unresolved corruption scandals during the third term, such as the Parmali fiasco. This is nothing more than a desperate ploy to regain control over public funds. Correct! Kaya kayo mamamayan, huwag po kayo naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga vloggers, influencer nitong mga to. Bayad po yan! Oo, funded ang mga yan. Kumikita yan, hindi yan para sa, kumbaga, para sa bayan, hindi. Para sa bulsa nila yan, hindi totoong, talagang maka-DDS kami. Kung talagang maka-DDS kayo, di mamamatay tao din pala kayo. Di kung maka-DDS kayo, di mga diktador din kayo. Nananapak kayo, namamatay tao kayo, magnanakaw kayo. Di ba? Oh. With this blank appropriation or blank budget claims, ex-President Duterte is insinuating that the 25 budget which lawmakers crafted is full of irregularities. Pero sabi po ni Ortega, itong budget na to underwent a thorough and constitutional process and was signed into law without a hitch. The so-called blank allocations are a fabrication meant to sow confusion and undermine the administration commitment to fiscal transparency and accountability. Oh, ayan po. Tanggal kasi ang budget ni Pusiti. Ha? Let's set the record straight. There are no blank allocations in the budget. The reductions made were necessary to ensure that government funds are properly utilized and directed to priority programs that benefit the Filipino people. The La Union Solon urged the public to be more discerning and vigilant against effort to exploit the budget for personal or political gain. We will not let baseless accusations derail our efforts to provide quality services to Filipinos. People deserve a government that works with integrity and transparency, not one that thrives on lies and deception. Correct! So, Duterte pa rin kayo? Mga ulul. Diba? Inamin na nila si Digong. Aantayin niya kayo sa impyerno. Hindi siya naniniwalang kayong mga supporters niya ay pupunta sa langit. Kaya aantayin niya kayo sa impyerno. Si Sara Pusit naman, drag me to hell because I am the president of hell. Sabi ni Digong, ako may grupo talaga na pumapatay ng tao. Inudyukan ko ang mga pulis na udyukan nila yung mga kriminal na manlaban. Si Sara Pusit hindi niya ma-explain kung saan niya dinala ang kanyang confidential funds sa dalawang opisina. Bakit yung BPSPD niya nag-disburse ng funds, hindi yung dalawa na dapat ng mga disbursing personnel, which is in violation of a Republic Act. Diba? Tapos, Duterte pa rin kami. Duterte pa lang ang sakalam mo, sakalam magnakaw, sakalam sa pagiging diktador na nananakit ng kapwa. Oh, sige, Duterte, sama-sama kayo mga ulol. No? Okay? So yan po, yung paglabas niyang bicameral report na may blanco, sabi ni Escudero, pamumulitika lang yan, ungab. Malapit na kasi ang eleksyon. Pamumulitika lang, Digong. Pamumulitika lang, Vic Rodriguez, para mapansin kayo, mag-ingay kayo. Kasi si ungab, di nga kilala yan. Si Vic Rodriguez, halata naman yan eh. Ha? Position for sale. Ha?
SRP sa asukal. O, di ba? Ano ka na, Vic Rodriguez? Di ka pa nga kandidato dati. Meron ka ng ano eh. May bahid ka na ng dungis. O ikaw, Digong, 80 ka na pero ang sabi mo 73 ka lang. Sinungaling ka lang eh, di ba? Talagang liar ka. 80 ka na, gusto mo pang maging mayor, kakahiya ka naman. No? Wala kang kasawaan, di ba? So yan po mga kababayan, ano? Talagang sinoplak po sila. Si Escudero, nanoplak ng butata. Si Ortega, ganun din. Sabi niya, gusto mo lang ibalik yung pondo ng anak mo kasi mukhang nagreklamo na naman ng anak mo, mahal na mahal mo yung entitled biatch mong anak na gusto maging sepulturera. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.